Genesis chapter 31. At narinig ni Jacob ang mga salita ng mga anak ni Laban na nagsisipagsabi, "Kinuha ni Jacob ang lahat ng sa ating ama, at doon sa mga sa ating ama ay tinamo niya ang buong karangalang ito." At minasdan ni Jacob ang mukha ni Laban, at narito't hindi sumasa kaniyang gaya ng dati. At sinabi ng Panginoon kay Jacob, "Magbalik ka sa lupain ng iyong mga magulang at sa iyong kamag-anakan, at ako'y sa iyo." At si Jacob ay nagsugo at tinawag si Raquel at si Leah sa bukid, sa kanyang kawan, at sinabi sa kanila, "Nakikita ko ang mukha ng inyong ama na hindi sumasa akin na gaya ng dati. Datapwat ang Diyos ng aking ama ay sumaakin. At nalalaman ninyo na ang aking buong lakas ay pinaglingkod ko sa inyong ama. At dinaya ako ng inyong ama at binagong makasampo ang aking kaupahan, datapwat hindi pinahintulutan siya ng Diyos na gawan ako ng masama." Kung kanyang sinabing ganito, "Ang mga may batik ang maging kaupahan mo," kung magkagayoy nanganganak ang lahat ng kawan ng mga may batik, at kung kanyang sinabing ganito, "Ang mga may guhit ang magiging kaupahan mo," kung magkagayoy ang lahat ng kawan ay manganganak ng mga may guhit. Ganito inalis ng Diyos ang mga hayop ng inyong ama at ibinigay sa akin. At nangyari na sa panahong ang kawan ay naglilihi, ay itiningin ko ang aking mga mata, at nakita ko sa panaginip, at narito ang mga kambing na lalaki na nakatakip sa kawan ay may mga guhit, may batik at may dungis. At sinabi sa akin ng anghel ng Diyos sa panaginip, "Jacob," at sinabi ko, "Narito ako." At kanyang sinabi, "Itingin mo ngayon ang iyong mga mata. Tingnan mo na ang lahat ng kambing na natatakip sa kawan ay may guhit, may batik at may dungis, sapagkat aking nakita ang lahat ng ginagawa sa iyo ni Laban. Ako ang Diyos ng Bethel, na doon mo pinahiran ng langis ang batong pinakaalaala, at doon ka gumawa ng panata sa akin. Ngayon tumindig ka, umalis ka sa luping ito, at bumalik ka sa lupaing pinanganakan sa iyo." At nagsisagot si Raquel at si Leah, at sa kanya'y sinabi, "Mayroon pa ba kaming natitirang bahagi o mana sa bahay ng aming ama? Hindi ba inaari niya kaming taga-ibang bayan, sapagkat ipinagbili niya kami at kanyang lubos ng kinain ang aming halaga? Sapagkat ang buong kayamanang inalis ng Diyos sa aming ama ay amin yaon at sa aming mga anak. Ngayon nga, gawin mo ang lahat ng sinabi sa iyo ng Diyos." Nang magkagayo tumindig si Jacob at pinasakay sa mga kamelyo ang kanyang mga anak at ang kanyang mga asawa, at dinala ang kanyang lahat ng hayop at ang kaniyang buong pag-aaring tinipon, ang hayop na kaniyang napakinabang na kanyang tinipon sa Padan Aram upang pumaroon kay Isaac na kanyang ama sa lupain ng Kanaan. Si Laban nga ay yumaon upang gupitan ang kanyang mga tupa, at ninakaw ni Raquel ang mga larawang tinatangkilik ng kanyang ama. At tumanan si Jacob na di nalalaman ni Laban na taga Syria, sa di niya pagbibigay alam na siya'y tumakas. Ganito tumakas si Jacob, 10 ng buong kanya, at bumangon at tumawid sa ilog Euphrates, at siya'y tumungo sa bundok ng Gilead. At binalitaan si Laban sa 3 araw na tumakas si Jacob, at pinagsama niya ang kanyang mga kapatid at hinabol niyang 7 araw, at kanyang inabutan sa bundok ng Gilead. At naparoon ang Diyos kay Laban na taga Syria sa panaginip sa gabi, at sa kanya'y sinabi, "Ingatan mong huwag kang magsalita kay Jacob ng mabuti o masama man." At inabutan ni Laban si Jacob, at naitirik na ni Jacob ang kanyang tolda sa bundok. At si Laban, 10 ng kanyang mga kapatid ay nagtirik din sa bundok ng Gilead. At sinabi ni Laban kay Jacob, "Anong ginawa mo na tumanan ka nang di ko nalalaman?
at dinala mo ang aking mga anak na parang mga bihag sa tabak. Bakit ka tumakas ng lihim at tumanan ka sa akin? At hindi mo pinaalam sa akin upang ikaw ay napagpaalam kung may sayahan at may awitan, may tambol at may alpa. At hindi mo man lamang pinahintulot sa aking humalik sa aking mga anak na lalaki at babae. Ngayon nga'y gumawa ka ng kamangmangan. Nasa kapangyarihan ng aking kamay ang gawan ko kayo ng masama. Ngunit ang Diyos na inyong Ama ay kinausap ako kagabi na sinasabi, ingatan mong huwag kang magsalita kay Jacob ng mabuti o masama man. At ngayon, bagaman iyong inibig yumaon sapagkat pinagmimithian mong datnin ang bahay ng iyong ama, ay bakit mo ninakaw ang aking mga Diyos? At sumagot si Jacob at sinabi kay Laban, sapagkat ako'y natakot, sapagkat sinabi kong baka mo alising sapilitan sa akin ang iyong mga anak. Kaya kung kanino mo masumpungan ang iyong mga Diyos ay huwag mabuhay. Sa harap ng ating mga kapatid ay iyong kilalanin kung anong mayroon akong iyo at dalhin mo sa iyo. Sapagkat hindi nalalaman ni Jacob na si Raquel ang nagnakaw. At pumasok si Laban sa tolda ni Jacob at sa tolda ni Leah at sa tolda ng dalawang alilang babae. Datapwat hindi niya nasumpungan at lumabas sa tolda ni Leah at pumasok sa tolda ni Raquel. Nakuha nga ni Raquel ang mga larawan at naisiksik sa mga dala-dalahan ng kamelyo at kaniyang inupuan. At inapuhap ni Laban ang buong palibot ng tolda, ngunit hindi niya nasumpungan. At sinabi niya sa kanyang ama, huwag magalit ang aking Panginoon na ako'y hindi makatindig sa harap mo, sapagkat ako'y mayroon ng kaugalian ng mga babae. At kanyang hinanat, datapwat hindi masumpungan ang mga larawan. At nag-init si Jacob at nakipagtalo kay Laban, at sumagot si Jacob at sinabi kay Laban, ano ang aking sinalangsang at ang aking kasalanan upang ako'y habulin mong may pag-iinit? Yamang inapuhap mo ang lahat ng aking kasangkapan. Anong nasumpuan mong kasangkapan ng iyong bahay? Ilagay mo rito sa harap ng aking mga kapatid at ng iyong mga kapatid upang hatulan nila tayong dalawa. Ako'y natira sa iyo nitong 20 taon. Ang iyong mga babaeng tupa at ang iyong mga babaeng kambing ay hindi nawala ng kanilang mga anak, at ang mga tupang lalaki ng iyong kawan ay hindi ko kinain. Ang nilapa ng mga ganid ay hindi ko dinala sa iyo. Ako ang nagbatas sa kawalan. Sa aking kamay mo hiningi, maging nanakaw sa araw o nanakaw sa gabi. Ganito nakaraan ako. Sa araw ay pinupugnaw ako ng init at ng lamig sa gabi. At ang pag-aantok ay tumatakas sa aking mga mata. Nitong 20 taon ay natira ako sa iyong bahay. Pinaglingkuran kitang 14 na taon dahil sa iyong 2 anak, at 6 na taon dahil sa iyong kawan, at binago mo ang aking kaupahan ng makasampu. Kung hindi sumaakin ang Diyos ng aking ama, ang Diyos ni Abraham, at ang katakutan ni Isaac, ay walang pagsalang palalayasin mo ako ngayong walang dala. Nakita ng Diyos ang aking kapighatian, ang kapaguran ng aking mga kamay, at sinaway ka niya kagabi. At sumagot si Laban at sinabi kay Jacob, ang mga anak ng babaeng ito ay aking mga anak, at itong mga anak ay mga anak ko, at ang mga kawan ay mga kawan ko, at ang lahat ng iyong nakikita ay akin. At anong magagawa ko ngayon sa mga anak kong babae o sa kanilang mga anak na ipinanganak nila? At ngayon halika, gumawa tayo ng isang tipan, ako't ikaw na maging patutuo sa akin at sa iyo. At kumuha si Jacob ng isang bato at itinindig ng pinaka-ala-ala. At sinabi ni Jacob sa kanyang mga kapatid, manguha kayo ng mga bato, at kumuha sila ng mga bato at kinilang ginawang isang bunton, at sila'y nagkainan doon sa malapit sa bunton. At pinanganlan ni Laban na Jegar Sahadutha, datapwat pinangalanlan ni Jacob na Galaad. At sinabi ni Laban, ang buntong ito ay saksi sa akin at sa iyo.
ngayon, kaya't ang pangalan niya ay tinawag na Galaad. At si Mispa sapagkat kanyang sinabi, bantayan ng Panginoon ako at ikaw pag nagkakahiwalay tayo. Kung pahirapan mo ang aking mga anak o kung mag-asawa ka sa iba bukod sa aking mga anak, ay wala tayong ibang kasama. Tingnan mo, ang Diyos ay saksi sa akin at sa iyo. At sinabi ni Laban kay Jacob, narito ang buntong ito at ang batong pinaka-alaalang ito na aking inilagay sa gitna natin. Maging saksi ang buntong ito at saksi ang batong ito na hindi ko lalagpasan ang buntong ito sa dako mo at hindi mo lalagpasan ang buntong ito at ang batong pinaka-alaalang ito sa pagpapahamak sa amin. Ang Diyos ni Abraham at ang Diyos ni Nacor, ang Diyos ng ama nila ay siyang humatol sa atin. At si Jacob ay sumumpa ng ayon sa katakutan ng kanyang amang si Isaac. At naghandog si Jacob ng hain sa bundok at tinawag ang kanyang mga kapatid upang magsikain ng tinapay. At sila'y nagsikain ng tinapay at sila'y nagparaan ng buong gabi sa bundok. At bumangong maaga sa kinaumagahan si Laban at hinagkan ang kanyang mga anak na lalaki at babae at pinagbabasbasan at yumaon at umuwi si Laban. Chapter 32. At ipinagpatuloy ni Jacob ang kanyang paglakad at sinalubong siya ng mga anghel ng Diyos. At sinabi ni Jacob nang makita niya sila, ito'y hukbo ng Diyos, at tinawag niya ang pangalan ng dakong yaon na Mahanaim. At si Jacob ay nagpasugo sa unahan niya kay Esau na kanyang kapatid sa lupain ng Seir, na parang ng Edom. At inutusan niya sila na sinasabi, ganito ninyo sabihin sa aking Panginoon kay Esau, ganito ang sabi ng iyong lingkod na si Jacob, dumuon ako kay Laban at ako'y natira doon hanggang ngayon, at mayroon akong mga baka at mga asno at mga kawan, at mga aliping lalaki at babae, at ako'y nagpasugo upang magbigay alam sa aking Panginoon, upang makasumpong ng biyaya sa iyong paningin. At ang mga sugo ay nagsipagbalik kay Jacob na nagsipagsabi, dumating kami sa iyong kapatid na kay Esau, at siya rin naman ay sumasalubong sa iyo, at 400 tao ang kasama niya. Nang magkagayon natakot na mainam si Jacob, at nahapis at kanyang binahagi ang bayang kasama niya, at ang mga kawan, at ang mga bakahan, at ang mga kamelyo ng 20 pulutong. At kanyang sinabi, kung dumating si Esau sa 1 pulutong, at kanyang saktan ang pulutungang natitira ay tatanan. At sinabi ni Jacob, O Diyos ng aking amang si Abraham, at Diyos ng aking amang si Isaac, O Panginoon na nagsabi sa akin, magbalik ka sa iyong lupain at sa iyong kamag-anakan at gagawan kita ng magaling. Hindi ako marapat sa kabababaan ng lahat ng kaawaan at ng buong katotohanan na iyong ipinakita sa iyong lingkod, sapagkat dala ko ang aking tungkod na dinaanan ko ang Jordang ito at ngayon naging 20 pulutong ako. Iligtas mo ako, ipinamamanhik ko sa iyo sa kamay ng aking kapatid, sa kamay ni Esau sapagkat ako'y natatakot sa kanya. Baka siya'y dumating at ako'y saktan niya, ang ina pati ng mga anak. At ikaw ang nagsabi, tunay na ikaw ay gagawan ko ng magaling, at gagawin ko ang iyong binhi na parang buhangin sa dagat, na hindi mabibilang dahil sa karamihan. At siya'y nagparaan doon ng gabing yaon, at kumuha ng mayroon siya na pagkakaloob kay Esau na kanyang kapatid. 200 kambing na babae at 20 lalaking kambing, 200 tupang babae at 20 tupang lalaki, 30 kamelyong inahin na pati ng kanilang mga anak, 40 baka at 10 toro, 20 asna at 10 anak ng mga yaon. At ipinagbibigay sa kamay ng kanyang mga bataan, bawat kawan ay bukod. At sinabi sa kanyang mga bataan, lumagpas kayo sa unahan ko at iiwanan ninyo
ng isang pagitan ang bawat kawan. At iniutos sa una na sinasabi, pagka ikaw ay nasumpungan ni Esau na aking kapatid, at ikaw ay tinanong na sinasabi, kanino ka at saan ka paroroon? At kanino itong nangasa unahan mo? Kung magkagayoy sasabihin mo, sa iyong lingkod na kay Jacob, isang kaloob nga na padala sa aking Panginoong kay Esau. At narito siya ay nasa hulihan din naman namin. At inuutos din sa ikalawa at sa ikatlo at sa lahat ng sumusunod sa mga kawan na sinasabi, sa ganitong paraan sasalitain ninyo kay Esau pagkasumpong ninyo sa kanya. At sasabihin ninyo, saka narito ang iyong lingkod na si Jacob ay nasa hulihan namin, sapagkat kanyang sinabi, paglulubagin ko ang kanyang galit sa pamamagitan ng kaloob na sumasa unahan ko, at pagkatapos ay makikita ko ang kanyang muka, marahil ay tatanggapin niya ako. Gayon isinaunahan niya ang mga kaloob at siya'y natira ng gabing yaon sa pulutong. At siya'y bumangon ng gabing yaon at isinama niya ang kanyang 2 asawa at ang kanyang 2 alilang babae at ang kanyang 11 anak at tumawid sa tawiran ng habok. At sila'y kanyang isinama at itinawid sa batis at kanyang itinawid ang kanyang tinatangkilik. At naiwang mag-isa si Jacob at nakipagbuno ang isang lalaki sa kanya hanggang sa magbukang liwayway. At nang makita nitong siya hindi manaig sa kanya, ay hinupo ang kasukasuan ng hita niya at ang kasukasuan ni Jacob ay sinaktan samantalang nakikipagbuno sa kanya. At sinabi, bitawan mo ako sapagkat nagbubukang liwayway na. At kanyang sinabi, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako mabasbasan. At sinabi niya sa kanya, ano ang pangalan mo? At kanyang sinabi, Jacob. At sinabi niya, hindi na tatawaging Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nanaig. At siya ay tinanong ni Jacob at sinabi, pinamamanik ko sa iyong sabihin mo sa akin ang iyong pangalan. At kanyang sinabi, bakit nagtatanong ka ng aking pangalan? At siya'y binasbasan doon. At tinawag ni Jacob ang pangalan ng dakong yaon na Peniel, sapagkat aniyay, nakita ko ang Diyos ng mukaan at naligtas ang aking buhay. At sinikatan siya ng araw nang siya'y nagdadaan sa Penuel, at siya'y napipilay sa hita niya. Kaya't hindi kumakain ang mga anak ni Israel ng litid ng balakang na nasa kasukasuan ng hita hanggang ngayon, sapagkat hinipo ng taong yaon ang kasukasuan ng hita ni Jacob sa litid ng pigi. Chapter 33. At itiningin ni Jacob ang kanyang mga mata at tumingin. At narito si Esau ay dumarating at kasama niya'y 400 tao. At kanyang binahagi ang mga bata kay Leah at kay Raquel at sa 2 alilang babae. At inilagay niya ang mga alila na kasama ng kanilang mga anak na pinakapanguna at si Leah na kasama ng kanyang mga anak na pinakapangalawa at si Raquel at si Jose na pinakahuli. At siya naman ay lumagpas sa unahan nila at yumukod sa lupa ng makapito hanggang sa nalapit sa kanyang kapatid. At tumakbo si Esau na sinalubong siya at niyakap siya at niyapos siya sa leeg at hinagkan siya at nag-iyakan. At itiningin ni Esau ang mga mata niya at nakita ang mga babae at ang mga bata at sinabi, sino-sino itong mga kasama mo? At kanyang sinabi, ang mga anak na ipinagkaloob ng Diyos sa iyong lingkod. Nang magkagayoy nagsilapit ang mga alilang babae, sila at ang kanilang mga anak at nagsiyukod. At lumapit din si Leah at ang kanyang mga anak at nagsiyukod. At pagkatapos ay nagsilapit si Jose at si Raquel at nagsiyukod. At kanyang sinabi, anong palagay mo sa buong karamihang ito na nasumpungan ko? At kanyang sinabi, nang makasundo ng biyaya sa paningin ng aking Panginoon. At sinabi ni Esau,
Mayroon akong kasiya, kapatid ko, ariin mo ang iyo. At sinabi sa kanya ni Jacob, hindi, ipinamamanhik ko sa iyo na kung ngayon nakasundo ako ng biyaya sa iyong paningin, ay tanggapin mo nga ang aking kaloob sa aking kamay. Yamang nakita ko ang iyong mukha, na gaya ng nakakakita ng mukha ng Diyos, at ikaw ay nalugod sa akin. Tanggapin mo, ipinamamanhik ko sa iyo ang kaloob na dala sa iyo, sapagkat ipinagkaloob sa akin ng Diyos at mayroon ako ng lahat, at ipinilit sa kanya at kanyang tinanggap. At kanyang sinabi, yumaon tayo at tayo lumakad, at ako'y mangunguna sa iyo. At sinabi niya sa kanya, nalalaman ng aking Panginoon na ang mga bata ay mahihina pa, at ang mga kawan at ang mga baka ay nagpapasuso, at kung ipagmadali sa isa lamang araw, ay mamamatay ang lahat ng kawan. Magpauna ang aking Panginoon sa kanyang lingkod, at ako'y mamamatnubay, na dahan-dahan ayon sa hakbang ng mga hayop na nasa aking unahan, at ng hakbang ng mga bata hanggang sa makarating ako sa aking Panginoon sa Seir. At sinabi ni Esau, pahintulutan mong iwan ko sa iyo ang ilan sa mga taong kasama ko. At kanyang sinabi, ano pang dahil dito, makasundo nawa ako ng biyaya sa paningin ng aking Panginoon. Gayon nagbalik si Esau ng araw ding yaon sa kanyang lakad sa Seir. At si Jacob ay naglakbay sa Sukot at nagtayo ng isang bahay para sa kanya. At iginawa niya ng mga balag ang kaniyang hayop, kaya tinawag ang pangalan ng dakong yaon na Sukot. At dumating si Jacob na payapa sa bayan ng Sikem na nasa lupain ng Kanaan, nang siya'y manggaling sa Padan Aram at siya'y humantong sa tapat ng bayan. At binili ang pitak ng lupa na pinagtayuan ng kaniyang tolda sa kamay ng mga anak ni Hamor na ama ni Sikem na 100 putol na salapi. At siya'y nagtindig doon ng isang dambana at tinawag niyang El Elohe Israel. Chapter 34. At lumabas si Dina na anak ni Leah, na ipinanganak nito kay Jacob upang tingnan ang mga anak na babae ng lupaing iyon. At siya'y nakita ni Sikem, anak ni Hamor, na Hebeyo na prinsipe sa lupain. At siya'y kinuha at sumiping sa kanya at siya'y pinangayupapa. At inilakip niya ang kanyang kaluluwa kay Dina, na anak ni Jacob, at kanyang sininta ang dalaga, at nakiusap ng kalugod-lugod sa dalaga. At si Sikem ay nagsalita sa kanyang amang kay Hamor na sinabi, ipakamit mo sa akin ang dalagang ito na maging asawa ko. Nabalitaan nga ni Jacob na dinanas ang kanyang anak na si Dina, at ang kanyang mga anak ay nasa kasamahan ng mga hayop niya sa parang, at tumahimik si Jacob hanggang sa sila'y dumating. At nilabas ni Hamor na ama ni Sikem si Jacob upang makiusap sa kanya. At ang mga anak ni Jacob ay nagsiiwi mula sa parang ng kanilang mabalitaan, at nangagdamdam ang mga lalaki, at nagningas ang kanilang galit sapagkat gumawa ng kaululan sa Israel na sinipingan ang anak ni Jacob, bagay na di nararapat gawin. At nakiusap si Hamor sa kanila na sinasabi, ang kaluluwa ni Sikem na aking anak ay sumasa iyong anak. Ipinamamanik ko sa inyo na ipagkaloob ninyo sa kanya na maging asawa niya. At magsipag-asawa kayo sa amin. Ibigay ninyo sa amin ang inyong mga anak na babae, at ibibigay namin sa inyo ang aming mga anak na lalaki. At tatahan kayong kasama namin, at ang lupain ay sasaharap ninyo. Tumahan kayo at mangalakal kayo riyan, at magkaroon kayo ng mga pag-aari riyan. At sinabi ni Sikem sa ama ni Dina at sa mga kapatid niya, makasundo nawa ako ng biyaya sa inyong mga mata, at ang sabihin ninyo sa akin ay aking ibibigay.
Hingin ninyo sa akin ang walang bilang na bigay kaya at kaloob, at aking ibibigay ayon sa sabihin ninyo sa akin. Ipagkaloob lamang ninyo sa akin ang dalaga na maging asawa ko." At nagsagot na may pagdaraya ang mga anak ni Jacob kay Sikem at kay Hamor na kanyang ama, at sila'y nagsalitaan, sapagkat kanyang dinahas si Dina na kanilang kapatid. At sinabi niya sa kanila, "Hindi namin magagawa ito, na ibigay ang aming kapatid sa isang hindi tuli, sapagkat isang kasiraan ng puri namin. Sa ganitong paraan lamang papayag kami sa inyo, kung kayo'y magiging gaya namin, na mga tuli ang lahat ng lalaki sa inyo. At ibibigay nga namin sa inyo ang aming mga anak na babae, at makikisama kami sa inyong mga anak na babae, at tatahan kami sa inyo, at tayo'y magiging isa lamang bayan. Datapwat kung ayaw ninyo kaming pakinggan, na kayo'y mga tuli, ay dadalhin nga namin ang aming anak na babae, at kami ay yayaon." At ang kanilang mga salita ay kinalugdan ni Hamor at ni Sikem na anak ni Hamor. At hindi iniliban ng binata ang paggawa ni Yaon, sapagkat nalugod siya sa anak na babae ni Jacob, at siya ang pinarangalang higit sa buong sangbahayan ng kaniyang ama. At si Hamor at si Sikem na kaniyang anak ay napasat pintuang bayan ng kanilang bayan, at sila'y nakiusap sa mga tao sa kanilang bayan na sinasabi, "Ang mga taong ito ay tahimik sa atin, kaya't magsitahan sila sa lupain at magsipangalakal sila riyan, sapagkat narito ang lupain ay may malabis na kaluwangan sa kanila. Tayo makisama sa kanilang mga anak na babae, at ating ibigay sa kanila ang ating mga anak. Sa ganito lamang paraan papayagan tayo ng mga taong iyan sa pagtahan sa atin, na maging isa lamang bayan, kung patuli ang lahat ng lalaki sa atin na gaya naman nila ng mga tuli. Di ba magiging atin ang kanilang mga baka at ang kanilang mga pag-aari at ang lahat nilang hayop? Atin lamang silang payagan at tatahan sa atin." At pinakinggan si Hamor at si Sikem na kanilang anak ng lahat na lumalabas sa pintuan ng kaniyang bayan, at ang lahat ng lalaki ay nagtuli, ang lahat ng lumalabas sa pintuan ng kaniyang bayan. At nangyari ng 3 araw nang sila'y nangasasaktan, na ang 2 sa mga anak ni Jacob, si Simeon at si Levi na mga kapatid ni Dina, na kumuha ang bawat isa ng kanyang tabak, at sila'y lihim na pumasok sa bayan, at kanilang pinatay ang lahat ng mga lalaki. At kanilang pinatay si Hamor at si Sikem na kanyang anak sa talim ng tabak, at kanilang kinuha si Dina sa bahay ni Sikem, at sila'y nagsialis. Nagsiparoon ang mga anak ni Jacob sa mga patay, at kanilang sinamsam ang bayan, sapagkat kanilang dinahas ang kapatid nila. Kinuha nila ang kanilang mga kawan at ang kanilang mga bakahan, at ang kanilang mga asno, at ang nasa bayan, at ang nasa parang, at ang kanilang buong yaman, at ang lahat ng kanilang mga anak at mga asawa ay dinala nilang bihag at samsam, sa makatuwid bagay lahat na nasa bahay. At sinabi ni Jacob kay Simeon at kay Levi, "Ako'y iyong binagabag, na pinapaging mapagtanim ninyo ako sa mga tumatahan sa lupain, sa mga Kananeo at sa mga Pereseyo, at akong may kaunting tao ay magpipisan sila laban sa akin, at ako'y sasaktan nila, at lilipulin ako at ang aking sangbahayan." At kanilang sinabi, "Aariin ba niya ang aming kapatid na parang isang patutot?" Chapter 35. At sinabi ng Diyos kay Jacob, "Tumindig ka, umahon ka sa Bethel, at tumahan ka roon, at gumawa ka roon ng isang dambana sa Diyos na napakita sa iyo nang ikaw ay tumatakas mula sa harap ng iyong kapatid na si Esau." Nang magkagayoy sinabi ni Jacob sa kanyang sambahayan at sa lahat niyang kasama, "Ihiwalay ninyo ang mga Diyos ng iba na nangasa inyo, at magpakalinis kayo, at magbago kayo ng inyong mga suot. At tayo'y magsitindig at magsisampa tayo sa Bethel,
At gagawa ako roon ng dambana sa Diyos na sumagot sa akin sa araw ng aking kahapisan at sumaakin sa daan ng aking nilakaran. At kanilang ibinigay kay Jacob ang lahat ng ibang pinakadiyos na nasa kamay nila at ang mga hikaw na nasa kanilang mga tainga, at itinago ni Jacob sa ilalim ng punong ensina na malapit sa Sikem. At sila'y naglakbay, at ang isang malaking sindak mula sa Diyos ay sumabayan na nasa mga palibot nila, at hindi nila hinabol ang mga anak ni Jacob. Sa gayoy naparoon si Jacob sa Luz, na nasa lupain ng Kanaan na siyang Bethel, siya at ang buong bayang kasama niya. At siya'y nagtayo roon ng isang dambana, at tinawag niya ang dakong yaon na El Bethel, sapagkat ang Diyos ay napakita sa kanya roon nang siya'y tumatakas sa harap ng kanyang kapatid. At namatay si Deborah na yaya ni Rebeka, at nalibing sa paanan ng Bethel sa ilalim ng ensina na ang pangalan ay tinawag na Alon Bakot. At ang Diyos ay napakita uli kay Jacob nang siya'y manggaling sa Padan Aram at siya'y pinagpala. At sinabi sa kanya ng Diyos, ang pangalan mo'y Jacob, ang pangalan mo'y hindi natatawagin pang Jacob, kundi Israel ang itatawag sa iyo. At tinawag ang kanyang pangalan na Israel. At sinabi sa kanya ng Diyos, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ay lumago at dumami ka, isang bansa at isang kapisanan ng mga bansa ang magmumula sa iyo, at mga hari ay lalabas sa iyong balakang. At ang lupaing ibinigay ko kay Abraham at kay Isaac ay ibibigay ko sa iyo, at sa iyong lahi, pagkamatay mo ay ibibigay ko ang lupain. At ang Diyos ay napailang lang mula sa tabi niya sa dakong pinakipag-usapan sa kanya. At si Jacob ay nagtayo ng isang batong pinakaalaala sa dakong pinakipag-usapan sa kanya ng Diyos, haliging bato, at binuhusan niya ng isang inuming handog, at binuhusan niya ng langis. At tinawag ni Jacob na Bethel ang dakong pinakipag-usapan sa kanya ng Diyos. At sila'y naglakbay mula sa Bethel, at may kalayuan pa upang dumating sa Ephrata, at nagdamdam si Raquel, at siya'y naghihirap sa panganganak. At nangyari nang siya'y naghihirap sa panganganak na sinabi sa kanya ng hilot, huwag kang matakot, sapagkat magkakaroon ka ng isa pang anak na lalaki. At nangyari nang nalalagot ang kanyang hininga, sapagkat namatay siya, ay kanyang pinangalan lang Benoni, datapwat pinanganlan ng kaniyang ama na Benjamin. At namatay si Raquel at inilibing sa daang patungo sa Ephrata na siyang Bethlehem. At nagtayo si Jacob ng isang batong pinakaalaala sa ibabaw ng kanyang libingan, na siyang batong pinakaalaala ng libingan ni Raquel hanggang ngayon. At naglakbay si Israel at iniladlad ang kaniyang tolda sa dako paroon ng muog ng Eder. At nangyari samantalang tumatahan si Israel sa lupaing yaon, na si Ruben ay yumaon at sumiping kay Bilha, na babae ng kanyang ama, at ito'y nabalitaan ni Israel. 12 nga ang anak na lalaki ni Jacob. Ang mga anak ni Leah ay si Ruben, na panganay ni Jacob, at si Simeon, at si Levi, at si Judah, at si Isakar, at si Zabulon. Ang mga anak ni Raquel ay si Jose at si Benjamin. At ang mga anak ni Bilha na alila ni Raquel ay si Dan at si Neptali. At ang mga anak ni Silpa na alilang babae ni Leah ay si Gad at si Aser. Ito ang mga anak ni Jacob na ipinanganak sa kanya sa Padan Aram. At naparoon si Jacob kay Isaac na kanyang ama sa Mamre, sa Kiryat Arba na siyang Hebron, na doon tumahan si Abraham at si Isaac. At ang mga naging araw ni Isaac ay 180 taon, at nalagot ang hininga ni Isaac at namatay, at siya'y nalakip sa kaniyang bayan, matanda at puspos ng mga araw, at inilibing siya ng kaniyang mga anak na si Esau at si Jacob.